Na-recover ng mga pulis ang isang caliber 38 mula kay alias Rod, habang isang 9mm Glock naman ang ginamit ni alias Nash sa paumaril. Sa crime scene, mahigit 34 na bala ang na-recover. Ang isa rito, si alias Rod daw ang nagpaputok, habang mahigit 30 bala naman ang pinakawalaan ni alias Nash. Ang 9mm Glock na ginamit ni alias Nash, natuklasan na isa palang PNP firearm na naka-issue sa kanyang tiyakin na pulis. Ito po ay iniwan niya sa isang nilalagyan ng damit normally na may konting lock. At sinira po ito nung kanyang pamangkin at kinuha yung baril. She's now facing summary dismissal. To make it clear, yung summary dismissal proceedings po hindi pag-aalis sa pwesto kundi pag-alis sa serbisyo sa Philippine National Police. Ang caliber 38 naman na baril na ginamit ni alias Rod, nakarehistro sa isang security agency na nakabase sa Cebu. Ito po ay nakapangalan o nakarehistro sa isang security agency na based po sa Cebu City. Yung lolo niya raw po ay guard na kinuha rin naman sa isang parang tinawag na cashier box or parang mini vault na hindi rin naman po enough. Ayon din sa PNP, may magiging pananagutan sa batas sa mga may-ari ng mga baril. Sa isinagawang paraffin test sa dalawa noong June 23, nagpositibo ang mga kanang kamay ni na alias Rod at alias Nash. Positibo naman ang parehong baril para sa gunpowder residue. Matapos kausapin ng pulisya, itinurn over sila sa Tacloban City Social Welfare and Development Office. Ayon sa Republic Act 9344 o Juvenile Justice and Welfare Act, ang CSWD o MSWD offices ang siyang may kustodiya sa mga menor de edad na sangkot sa krimen. Babantayan po ng ating mga kapulisan, sasamahan po itong mga CICL na. Sa inisyal na investigasyon, lumalabas na pinagplanuhan daw ng dalawang menor ang krimen sa San Jose National High School. Initial investigation and interview with them ay lumalabas nga na sila yung nag-uusap at sila nga yung nagplano nito. Iniimbestigahan pa raw ng ahensya ang kumakalat ng mga screenshot ng messages. Pag-uusap daw ni na alias Rod at alias Nash ito ilang araw bago mangyari ang insidente. We still have to verify yung pong mga lumalabas na conversation, allegedly conversation nila. But from all indication, ay point to the fact na sila nga po yung nag-uusap doon. Pag-amin pa raw ni alias Nash sa mga otoridad, na-impluwensyahan daw siya ng nilalarong online gaming app na Gorebox. Meron po siyang mga nakapost sa kanyang social media ng mga violent videos, paggamit ng baril, so on and so forth, as well as masasabi natin na heavily influenced ng online content ang kanyang mga naging action. Nito lang June 23, pansamantalang banned o ipinagbawal muna ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center ang nasabing laro. Maraming salamat sa panonood, mga kapuso. Para masundan ang mga reklamong nasolusyonan ng resibo, mag-subscribe lamang sa GMA Public Affairs YouTube channel